Namumroblema na ang ilang mangingisda sa Masinloc, Zambales dahil sa ipinatutupad na fishing ban sa Panatag o Scarborough Shoal. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na may maibibigay na livelihood projects para sa mga maaapektuhan. Samantala, nagtalaga na ang palasyo ng 2 special envoy sa China. Umaasa ang gobyerno ng Pilipinas na tuluyan ng matatapos ang tensyon sa pagitan ng 2 bansa. May report si Cedric Castillo. Inaalat na raw ngayon ang mangingisdang si Mang Manolito. Mahina raw kasi ang kita dahil apektado raw siya ng 1 nautical mile radius na fishing ban sa Panatag o Scarborough Shoal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bago ang tensyon sa Panatag Shoal, mahina na raw ang 5 araw na pamamalagi sa laot para kumita ng 5,000 piso. Pero ngayon, pinoproblema pa rin niya ang pang-tuition ng kanyang 3 anak. Mayroong mahuli yun kung hindi kami pinauwi sa Coast Guard doon. Pinauwi kami kasi noong 15 na, hindi na kami nakabalik. Ayaw na mapapayag yung may-ari pabalikin yung bangka doon. Isa lang si Mang Manolito sa daan-daang mangingisdang dito na nakasalalay ang kabuhayan sa dagat. Tanong tuloy nila, kapag nagpatuloy ang fishing ban ng hanggang 2 buwan, saan daw sila maghahango ng ipang bubuhay sa kanilang pamilya? Ang lokal na pamahalaan, may nakahanda naman daw livelihood projects. I don't think it would be enough, honestly speaking. So, I'll be honest na hindi po enough yun. Kasi alam niyo yung kinikita nila dyan sa pangingisda, hindi po matatapatan yan ng aming mga maliliit na livelihood programs lang. Batid naman daw kasi nilang kulang ang kikitain ng mga mangingisda kung aasa lang sa mga payaw na ikinabit malapit sa pangpang para makapangisda. Nagpatupad din ng fishing ban ng China na tatagal hanggang August 1. Hanggang hindi muna pwedeng mangisda roon, abala rin muna ang ilang mangingisdang Chino sa pagkumpuni ng kanilang mga bangka. Samantala, sa gitna ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, tuloy pa rin ang paghihigpit ng China sa pag-i-import ng mga saging mula sa Pilipinas. Ang isang banana exporter sa North Cotabato, mahigit 6 na milyong piso na raw ang lugi. Yan ay matapos daw ibalik ang mahigit 20 container vans ng kanilang saging. Ang palasyo, kumpiyansa pa rin sa diplomasya matatapos ang tensyon sa Panatag. Makakatulong din daw ang bagong hirang ng mga special envoy sa China na sina Cesar Zalamea at Domingo Lee. Natanong din ng palasyo tungkol sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na dapat magsakripisyo ang mga Pilipino kung nais ipagtanggol ang soberanya ng bansa. The statement of the Foreign Secretary was very, very clear insofar as calling to arms and insofar as our patriots are concerned. We don't know what's going to end, how it's going to end, but we are still hopeful and optimistic that a peaceful resolution is going to bear, a peaceful approach is going to bear fruit in this incident. Mula rito sa Masinloc, Zambales, Cedric Castillo, GMA News.